ang pagpapatuloy ng kwento ng mag-amang sabongero. Simulan na natin. Tinuruan nila ng tamang palo ang mga manok at sinisigurong nasa tamang kondisyon ang mga ito bago isabak sa bakbakan. At nang dumating na ang araw ng kanilang pagbabalik sa may sabungan, sa pagdating nila doon, hindi maiwasan ang dalawa. Nakabahan ng mga oras na yon. Alam nila na yun na ang pagkakataon na kanilang pagbawi. Subalit napansin nilang dalawa si Temyong habang nakangiti ito na para bang alam nito na siya pa rin ang mananalo. At gaya ng inaasahan, nasa labas yung matanda na parati nitong kasama. Tahimik ngunit mukhang nakabantay sa laban nila. "Gusto nyo ba ulit na talong umuwi, Pelo?" Natatawang wika ni Temyong habang inaayos ang kanyang manok. Hindi naman sumagot itong si Tatay Pilo at pinisil ang balikat nitong si Carpio bilang hudyat na maghanda sila. Hanggang sa dumating na ang kanilang sultada at kasalukuyan nangang nakalapag yung mga panlaban sa lupa. Pumapalakpak at nag-iingay ang mga nanonood. Matitikas ang mga manok nito, matipuno ang katawan at handa nang makipagsagubaan. Ngunit hindi pa man natapos ang laban, hindi man nagsimula ang 5 segundo, agad nang bumagsak ang manok nila Carpio. 3 palo lang mula sa manok ni Temyo, tapos na ang laban. Natigilan ang lahat at si Carpio ay halos hindi makapaniwala. Si Tatay Pilo ay hindi makagalaw na para bang naging rebolto sa gulat. At rinig na rinig nila na tinatawanan sila ni Temyong. "Yan na ba ang pinakamalakas niyong manok, Carpio?" Pang-aasar ni Temyong. Bakas ang pang-aasar sa mukha nito na halos hindi makasagot itong dalawa. At humigpit na ang kamao nitong si Carpio. At sa unang pagkakataon na yon, ay malaki ang kanilang talo. Nang mga oras na yon, hindi lang pera at manok ang nawala sa kanila, kundi pati ang tiwala ng mga tao. Sa pag-uwi nilang mag-ama, halos wala silang kibuan noon. Tahimik silang umuwi at pasan-pasan ang malaking pagkatalo. Pagdating nila sa kanilang bahay, napaupo naman itong si Carpio sa isang sulok habang nakatulala. Hindi nila alam kung paano tanggapin ang mabigat na kalooban. Si Tatay Pilo naman ay napabuntong hininga ng malalim. Sa tagal nilang lumaban ng sabong, ngayon lang sila nakaramdam ng panghihina at matinding kamalasan. Dahil wala na nga silang pera at wala na rin silang mga manok, ay higit sa lahat ay hindi alam kung paano nila babangunan ang bawat umaga. At sa mga katahimikang yon, ay dumagungdong sa isipan nitong si Carpio at nagwika ng, "Ito na ba ang katapusan namin?" At bigla namang nagising si Tatay Pilo. Kinabukasan na merong nagliliwanag sa kanyang isipan. Matagal nilang pinag-isipan noon ang mga sunod-sunod nilang pagkatalo. Ang perang nawala at mahabang panahon na nasayang sa sabungan. At sa wakas, napagtanto nito ang isang bagay na panahon na upang huminto. Nakaupo naman itong si Carpio, tahimik at nakatingin sa mga natira nilang tandang.
Kita ni Pilo ang lungkot at panghihinayang sa kanyang anak. Dito na lumapit itong si Tatay Pilo at marahang tumapi rito. Anak, alam kong mabigat ito para sa iyo. Pero ito na ang panahon na dapat na tayong tumigil. Nang marinig ito ni Carpio, agad naman itong napatitig sa kanyang ama. Pero tay, bakit tayo titigil? Dito na umiikot ang ating buhay noon pa eh. Kung wala ang sabong, ano naman ang papalit? Huminga ng malalim si Tatay Pilo bago ito sumagot. Kung ibibenta natin ang mga natitira nating mga tandang, may paninimula pa tayo. Pwede tayong magtayo ng maliit na negosyo. Hindi natin pwedeng umasa na lang sa sabong para mabuhay sa mundong ibabaw. Wika nito ng kanyang itay. Hindi naman nakasagot itong si Carpio dahil alam niyang tama ang kanyang ama. Pero alam niyang mahirap tanggapin. Ngunit ganun pa man, sa sobrang dami nilang talo, napagod na rin siya. Sa huli, nagkasundo silang ibenta ang natitirang manok nila. Ngunit sa hindi inaasahang araw, isang bisitang dumating sa kanilang pamamahay. Si Temyong mismo na kanilang kalaban. Pagpasok ni Temyong, taas noo itong nakangisi sa kanila at nagwika ng, "Balita ko, binibinta niyo raw ang natitira niyong mga tandang." Sabi nito, sabay lingon sa buong paligid. Biglang uminit ang tinga nitong si Carpio na tila na insultong pagbisita sa kanilang kalaban. Nagsasalita na sana ito nang biglang kabigin siya ng kanyang itay. Sinyalis na kumalma siya. "O Temyong, ibinibinta nga namin itong mga manok ko." Sagot naman ni Tatay Pilo. Naglakad naman si Temyong papalapit sa mga tandang na nakatali. Maya-maya lang ay bigla naman itong napatawa ng mahina at nagwika ng, "Sayang, maganda pa naman ang mga ito. Pero dahil magkakaibigan naman tayo, bibilhin ko na lahat at bibigyan ko kayo ng magandang presyo." Kaya dahil dito ay nagpalita ng tingin ang mag-ama. Ang inaasahan nilang insulto ay nauwi sa isang malaking sorpresa. Hindi lang binili ni Temyong ang mga manok nila, binayaran pa nito sa presyong mas mataas kisa sa kanilang inaasahan. Nakaramdam ng inis itong si Carpio dahil parang pinaparamdam ni Temyong na kaya niyang bilhin hindi lang ang kanilang mga panabong, kundi pati ang kanilang pag-asa. Subalit bago pa man siya nagsalitang muli, naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. "Minsan anak, ang pinakamatalinong laban ay hindi ang pakipaglaban sa kapwa." Mahinang wika nito. Tinanggap nila ang alok ni Temyong. At bago pa man ito lumisan sa kanilang lugar, nag-iwan pa ito ng isang mapang-asar na pagtawa. "Sayang, hindi ko na kayo masilayan sa sabungan. Pero kung gusto nyo, dumaan kayo sa Linggo. Manood lang kayo ng laban o pwede, pumusta kayo sa manok ko." Wika nito. Habang papalayo si Temyong, hindi naman maiwasan ni Carpio ang huminga ng malalim. "Ano sa tingin mo, tay? Pupunta pa ba tayo sa sabungan sa Linggo?"
Wika niya sa kanyang ama. Ngumiti lang naman noon si Tatay Pilo na merong bahid ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Depende sa'yo, Carpio. Pero sa tingin ko, may mas mahalagang bagay pa tayong pagtuunan ngayon. Ang bagong pagsisimula natin. Wika ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, sa kabila ng lahat na kanilang pinagdadaanan, nagawa ring ngumiti nitong si Carpio. Alam nilang mahirap ang kanilang pagpapasya sa nakasanayan nilang bagay. Hindi na sila babalik sa kanilang dating mundo na puno ng pagkatalo. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi bilang mga sabungero, kundi mga tindero sa mismong tapat ng sabungan. Lumipas ang mga linggo. Para sa kanilang dalawa, maaga nilang binuksan ang kanilang maliit na tindahan. Naghanda sila ng kapihan at tinapay, sigarilyo, at ibang mga paninda na madalas hinahanap ng mga sabungerong napadpad sa lugar bago pumasok sa sabungan. Hindi rin nagtagal na dumami rin ang mga tao na nagpapalipas ng oras sa kanilang pwesto bago pumasok sa sabungan. Subalit habang papalakas ang sigawan sa loob ng sabungan, hindi maiwasan ng dalawa ang makaramdam ng matinding tukso. Animoy merong humihila sa kanila, pabalik sa dati nilang mundo. Habang abala sa pagsandok ng kape itong si Carpio, bigla itong napahinto. Nang marinig nito ang malakas na sigawan, napalunok na lang siya ng laway dahil alam niyang yun ang pinakamainit na labanan. Napatitig naman siya sa kanyang ama noon habang tahimik na nakaupo sa tabi. Subalit halatang nangungulila ito sa dati nilang gawain. Tay, baka pwede namang sumilip tayo kahit sandali, bulong ni Carpio. Hindi maalis ang mga kiliti sa kanyang mga paa at napangiti rin si Tatay Pilo, pero umiling ito. Anak, yan ang pinakamasamang desisyon. Alam mo kung bakit? Dahil kapag sumilip tayo ngayon, bukas babalik na naman tayo sa loob. At hindi maglaon, nasa ruweda na naman tayo. Wika dito ng kanyang ama. Napabuntong hininga na lamang itong si Carpio dahil alam niyang tama ang kanyang ama. Kung babalik sila ngayon, mawawala ang kanilang saysay na kanilang pinagdadaanan. Lumipas ang mga minuto. Matapos ang huling mga laban, naglabasa na ang mga tao. Merong masasaya, meron ding malulungkot. Pahiwatig ng kabiguan. Merong bumili ng kape sa kanilang tindahan, isang matandang kakilala ni Carpio na si Rupo. Pag-abot ni Carpio sa paninda, bigla namang bumuntong hininga si Rupo at nagwika ng, "Dalawang panalo na naman si Timyo. Magagandang panabong ang kanyang dala ngayon. Lalo na yung manok na kanyang nabili nung nakaraang araw. Sobrang tindi umaway." Biglang nagtinginan ang mag-ama sa isa't isa. Gawa ng ang dating pagmamay-ari nilang manok, walang duda, maaring isa sa mga tandang ni Temyo na inilaban ng araw na yon. Nanginginig naman ang mga kamao ni Carpio at nagsalita ng, "Tay, kung tayo pa ang may hawak sa mga manok na yon, tayo sana ang nananalo."
gigil na wika dito ni Carpio. At sa pagpapatuloy ng kwento, muli kayang babalik sa sabong ang mag-ama? O iiwan na lang ang kanilang dating gawain at ipagpatuloy ang hamon sa buhay? Paabang sa part 3 upang masubaybayan ang buhay ng mag-amang sabongero.